Hello guys, so ngayon ay ituturo ko sa inyo paano ba mag-spot trading sa Binance. Alright, so kung nakikita nyo, ito po yung existing account ko. So meron tayong $3,368. Now guys, tuturuan ko kayo ng full step by step kung paano po mag-trade dito sa Binance sa spot. Alright, so magkakaiba po yan, spot. Okay, so ano ba yung matututunan mo inside this video? So guys, yun nga, ang una mong matututunan dito ay mag-trade po sa spot. Alright, ngayon guys, kung bago ka lang sa Binance, ituturo ko na rin sa inyo paano po mag-cash in. Paano po mag-cash in na mura at wala na pong masyadong fee. Alright, at napakadali pong gawin itong ituturo ko sa inyo. And guys, gagamit po tayo ng mga indicator para makatulong po sa pag-i-spot nyo. Okay, so para meron po kayong gagamiting indicator na ituturo ko sa inyo kung ano yung gamit ng indicator na yan. At number 4, so live trading. Pwede po tayo mag-live trading. Papakita ko po sa inyo para makita nyo. And then, ngayon guys, kung ngayon ka lang din po nakanood at hindi ka pa nakapag-create ng account, ituturo ko na rin po sa inyo paano po mag-create ng account sa Binance. And of course, matutunan nyo na rin kung paano po mag-withdraw na wala rin masyadong fee at pwede na po kayong kumita agad din. Okay, so ngayon, ay gagawin po natin ito ay full step by step guide para masundan nyo po kung paano po kayo kumita or paano po kayo mag-trade sa spot sa Binance. Alright, so okay guys, so before tayo mag-start, I invite you guys to please click or subscribe sa aking YouTube channel. So ito po yung aking YouTube channel. Okay, so ang pinag-uusapan dito is all about trading. So trading po sa crypto, sa forex or sa stocks. Yan po yung focus nitong channel na to. So kung gusto niyo yung mga ganong klase ng mga content about crypto, forex, stocks, so please click the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na videos. Ma-appreciate ko rin kung i-hit nyo na po yung like at pwede nyo pong i-share sa mga kilala nyo na gusto rin about trading sa forex, sa crypto at saka sa stocks. Okay, so okay guys, so before tayo siguro mag-start, mas maganda ipapakita ko muna sa inyo paano mag-create ng account ng libre dito sa Binance. So first step na gagawin nyo is yung link po, okay, nasa description po, i-click nyo po yan. Okay, so once na na-click nyo po yung link dyan sa description, ito po yung makikita nyo. So simply input your email. Okay, pwede po kayo mag-put ng email nyo dyan na valid and active. Then maglagay po kayo ng password. Okay, sa paglalagay po ng password, kailangan po ay may 8 characters, at least 1 uppercase, at least 1 number. Alright, so automatic na po, makikita nyo po yung referral ko dyan. And after that, click nyo lang po yung create an account. So automatic, meron na rin siyang I have read and agreed the terms of service. So after that, create an account. Okay, and then balik po kayo sa email na ginamit nyo. Hanapin nyo po yung email ng Binance para po ma-verify yung account nyo. Ganun lang kasimple guys. Alright? So after that, mag-login po kayo. Ito na po yung actual na makikita nyo sa inyong dashboard. Okay? So first step na gagawin mo is the best thing na gawin mo is gawin mong secured yung account mo. Okay? So i-click mo yung security. Okay? At dito sa security guys ay mag-i-input po kayo ng mga iba't ibang security features niya. Pero don't worry guys. Yung iba kasi parang yung isa kang kaninang kakilala ko, so problema niya wala daw siyang ID. Okay, problema niya rin wala siyang Google Authenticator. Problema niya, okay, marami yung ang totoo niyan guys, kahit wala pa po yan, pwede na po kayong mag-spot trading. Hanggat hindi pa naman ganun kalaki yung kanyo, hindi na mawawala ng bigla-bigla at hindi rin nila basta-basta mahahack yung account nyo. Okay? So, as long as nasa yung password, okay, at sa'yo yung security, yung password mo at saka yung email mo, hindi po basta-basta yan. Pero kung medyo malaki na po yung budget nyo or yung karga ng kwan nyo, so dapat kahit pa paano meron man lang dalawa. Okay? 2FA, verified yung email mo, anti-phishing, at saka withdrawal whitelist. Ibig sabihin ng withdrawal whitelist ay yung wallet na pag cash out ay iisa. So, na-register. So, hindi basta-basta nila mailabas. So, ito, gagawin mo lang dito. Pwede mong i-on. Okay? So, 4 na security na po yun. So, hindi na po basta-basta napasukin yung account mo. Now,
So, meron na po tayong secured na po yung account nyo. So, ano yung first thing na gagawin mo para makapag-start po kayo dito sa Binance? So, dapat magkakarga po tayo ng fund. So, paano mag-cash in? Ito na po yung pinaka-latest na pinakamagandang gawin sa cash in sa Binance. So, hindi na po tayo pupunta sa ibang platform. Dito na tayo mismo sa Binance gagawa or ng cash in. Dito, pwede po tayo mag-buy ng crypto. Okay, so ang gagawin natin is P2P. So, click lang natin yung P2P. Ang ibig sabihin ng P2P, ito ay peer-to-peer cash in or peer-to-peer trading. So, pag sinabing peer-to-peer trading, okay, wala pong, kayo lang po mag-uusap ng mga nandito rin sa Binance. So, halimbawa, ito. Okay, so pwede po kayong mag-cash in dito. So, halimbawa, pili po kayo ng mga seller dito ng USDT. So, ito yung the best po. Wala na pong fee. Bakit? Bibili mo po yung presyong 4,870 sa isang USDT. Ganyan po yung nasa market yan. So, wala na pong fee na babayaran. Hindi na po kayo magka-cash in ng fee. Ito na po yan mismo. So, halimbawa, ito yung, dito tayo bibili kay Niju kasi 100% completion out of 606 orders. So, ang gagawin lang natin ay buy USDT. Click lang natin yan. Okay? So, dito, halimbawa, o-order tayo ng 2,000. Okay? So, ito po yung, or 2,000. So, marireceive nyo po yung USDT 41.50. Okay? So, click po natin yung buy USDT. Okay? So, okay. So, ano ba yun? So, dapat meron po tayong, ayan. So, click lang natin yung buy USDT. This cannot be transacted. So, mababa daw. Okay? So, kuhan lang natin. So, hanap lang po kayo ng pwede. Okay? May mga ganun kasi minsan, may requirements sila. So, halimbawa, 200 lang. Okay? So, is less than 0.01. So, mababa daw yung aking BTC. Okay? So, ngayon, ay hanap lang po kayo ng mga pwede. So, ganun lang yung gagawin po natin. Hanap lang po tayo. So, hanap tayo ng ibang mga buyer. Okay, na gusto nila. Ay, 200 na lang pala yung available niya. Okay, so kaya pala. Okay, so gagawin na lang natin ay hanap po tayo ng mga seller na iba. Okay? Back lang tayo. So hanap po kayo ng may available. Okay, so ganito ang gagawin lang natin. Basta hanap lang tayo ng may available na enough. Okay, so at dapat meron po tayong pambili. Okay, so ganito ang gagawin lang natin. So halimbawa ay 200 lang pa yung available niya. So, okay. So, eto siguro pwede tayo bumili dito. Crypto Cebu. Buy USDT. So, click lang natin yan. Okay. So, 1,000. So, ganyan. Buy USDT. Yan. So, may place order. Tayin lang natin. Okay. So, yan. So, ito yung pangalan niya. Okay. Yung transaction hanggang 15 minutes lang. So, 1,000. Okay. So, ito na po yung bank account niya at Union Bank. Okay? So, ang gagamitin nyo dyan, pwede nyo pong gamitin yung, okay, GCash or pwede na po yung Union Bank. And after that, click nyo lang po yan and then ilagay nyo po yung resibo. Then, isesend na po sa inyo yung 20 USDT. So, halimbawa, 20 USDT lang. Okay? So, balik tayo dito sa ating, okay? So, halimbawa, okay na siya. Naipadala na nila yung ating fund na USDT. So, titingnan natin, dito na natin titingnan dito sa wallet at pupunta tayo dito sa fiat. Okay? So, nandito na sa fiat yung ating pera. Halimbawa ha, so, hindi ko na ipinakita kasi meron pa naman akong available fund. So, ngayon ay nasa USDT na. Okay? So, pwede na tayo mag-trade. So, ngayon, meron akong available na 36. Halimbawa, ito na yung kinash in natin. So, pinapakita ko lang guys ha. So, dito, para makapag-start tayo mag-trade, click lang natin tong trade. Okay? So, click na natin tong trade. Nakikita nyo yan? Trade. At pipili tayo kung ano yung gusto nating i-trade. Or, okay? So, pwede po yan. Or, ganito po yung pinakamaganda. So, halimbawa,
magte-trade po tayo ng ibang coin. So, halimbawa, Bitcoin yung trade natin. Dito po natin na lang, kung halimbawa wala kayong nakikita na ganyan, pwede nating i-type dito. So, halimbawa, BTC. Okay, so trade. Click lang natin tong trade. And then, halapin lang natin yung BTC USDT. So, bakit po USDT sa BTC? Siyempre, yung ating AFAN ay nandun sa USDT. So, ganito yan. So, ito na po mismo yung trading platform. So, unang-una, madali lang pong intindihin to. Okay, hindi naman mahirap. Okay, so papakita ko sa inyo. So, ito na po yung pair. Nakita po niyo yan, BTC USDT. Okay? So, 'di ba kanina meron tayong 20 yung nilagay natin. So, halimbawa, ito na yung sa akin. Meron akong 36.1 USDT. So, ganito po yung tinatawag nilang spot. Okay? So, yan. So, nandito tayo ngayon sa spot. So, nandyan po, nakikita nyo po, spot, may cross, isolated. Iba po yan. So, focus lang tayo muna sa spot. Okay? So, ngayon ay pwede po tayo mag-trade. So, dito pwede nyo pong, kung gusto nyo yung sa bawat candlestick, 1 minute po yan. Kung ang nakalagay sa atin is 1 minute time frame. May 3 minutes, may 5 minutes, 15 minutes. So, meron ding hour. Okay? So, pwede nating ilagay sa hour. Okay? So, yan po yung nakalagay ngayon, hour. Yan. So, nakikita nyo po. Ngayon ay tuturuan ko kayo yung indicator na ginagamit ko. Okay, so dito, okay, so nakalagay po yung spot, okay, limit. So dito muna lagay natin ang indicator ay nagsasabi or nagbabanggit na kung ano yung galaw ng market, kung papataas ba siya o pababa. So ang gamit ko po ay yung EMA 922. So dito naman natin makikita yon. So, MACD at saka Stock RSI. Yan po yung ginagamit ko mismo sa trading. So, ang gamit niya, kung kukuha po kayo niyan, lagay nyo lang po dyan, click nyo po yung EMA, pwede nyo pong i-click yung MACD at yung Stock RSI. Okay, so ganito po yun. So, paano mag-read ngayon dyan sa indicator na yan? Dito, makikita nyo po, tatlo po yung guhit na yan. Okay? Kapag nakikita nyo po ito, yan. At saka nakikita nyo rin po yan, at saka ito, okay. Kapag ito nandito sa taas, ang market or yung galaw ng trend ay pababa. Ibig sabihin yung price ay pababa. Okay? Kapag ito naman, nakikita nyo, okay, okay, pababa pa rin din to. Okay? Kung itong red nasa taas ng blue ay pababa pa rin. Okay? So, pababa siya. Ngayon, dito naman sa MACD, okay, medyo late lang ang respond nito. Ganon din, kapag mataas itong blue, okay, mas pataas yung price. Pero kapag yung red ay nasa baba, okay, pababa yung price. So dito, kung titignan nyo, ito naman ay yung volume. So makikita nyo po kung gaano karami dito. Ito po yung 0 at ito po yung 100. So ganito ang gamit po niyan. Kapag nakikita nyo po nasa baba to, okay, lahat naman na nasa baba, kapag mababa na yung volume, okay, so papaakyat po siya. So maganda, dito po kayo bumili. Diba? Dito naman, dito po kayo maganda bumili. Okay, so dito, o kaya dito, ang pinakamagandang bumili. So ito po yung entry nyo. Okay, kapag nakapunta po dito sa 36, binenta nyo, so meron po kayong profit. So ganito yon. So ngayon, halimbawa, ang existing price is, so nakalagay limit. Pag sinabing limit, tayo po ang maglalagay ng price. So halimbawa, bibili tayo ang price ng Bitcoin is 34, okay, 726 or 25. Okay. Dito ako tumitingin. Okay, so dito ako tumitingin yung price. Okay, na gusto ko. Or pwede na rin po, hanap po kayo. Kaya lang, pag nasa taas lahat po yan, minsan, okay, pababa siya. So, hanap lang po kayo ng magandang entry na tinatawag. Sa limit, pwede po tayo magpili kung anong price ang gusto mo. Halimbawa, gusto mo, 34,500. Okay, halimbawa lang ha. Okay, then ilalagay mo dito, halimbawa, lahat yung fund natin. Okay, so ito po yung mabibili nating Bitcoin. At ito po yung pera natin. Click mo lang po yung buy. Okay, so click natin yung buy. Okay, para makita nyo. So, nandito na po siya sa order. Ibig sabihin ng order, hindi pa siya
filled or hindi pa siya napuno or hindi pa nakabili. Bakit? Kasi yung price natin is 34,500. Eh, ang existing ngayon is, okay, 34,675. Okay? Or ito, 78. So, wala pa siya. Yun ang ibig sabihin ng limit. Ikaw yung magsasabi. Ngayon, kung nakabili na siya, mapupunta na siya dito. Mapupunta na siya sa Bitcoin. Okay? So, ngayon, kung gusto mo namang ibenta yung Bitcoin mo, ganito yon. Okay? So, halimbawa, Bitcoin, ang price niya ngayon is 30. Okay, yun din. Pwede mong ibenta ngayon, 34. Okay, so pwede nating ibenta ng mas mataas sa gusto natin. Halimbawa, 35. Gusto natin 35. Okay, so meron tayong available naman. So ilalagay lang natin kung ilang lahat ng Bitcoin ibebenta natin, 50%. Pwede rin yung i-manual na i-type. So click mo lang yan. Okay, so 100, gusto natin 100. So ang price niya is $92. So gagawin natin, click lang natin yung Bitcoin. So ganitong mangyayari. Okay, so makikita nyo, okay, so nandito na siya sa order. So hindi pa siya filled. Pag nabenta na, ito pag nakabili na, magiging 100%. Katulad din nito, kapag nabenta na, magiging 100% at yan, okay na siya, ordered na. So mangyayari, nandito siya sa order history. Okay? So makikita nyo siya dyan, yung transactions nyo. Filled. Pag sinabing filled, okay na siya. Okay, so nakakuha nyo na guys kung paano mag-spot. Ganun lang kadali. So ngayon, ika-cancel natin yon kasi, okay, pwede pa naman natin i-cancel lahat yon. So kung ika-cancel mo lang, confirm mo lang, balik na lahat doon. Okay, ganun lang kadali. Halimbawa, di nabenta, hindi naman nakabili, cancel mo lang. So mapupunta siya sa account mo. Alright, so ganun lang kadali guys dito sa spot trading. So sana nakukuha nyo na kung paano yung tamang pag-i-spot. So practice nyo lang. Huwag muna kayong maglagay ng malaking fund. Okay? Practicein nyo muna kung paano yung galaw ng market. Kapag medyo gamay nyo na, so, tsaka nyo guys ulit na maglagay ng malalaki. Alright? So, kapag hindi nyo paggamay yung market. Ngayon guys, kung gusto nyo naman yung trading view, pwede rin po. Ibig sabihin, mas maraming features na pwedeng gamitin kapag naka-trading view. Okay? So, kung gusto nyo namang, yan. So, ito po yung trading view. Yan, mas marami po yung makikita yung features na pwedeng gamitin. Ngayon, kung gusto nyo naman yung malaki, click nyo lang po yan at malaki po. Yan. Para buo na makikita nyo yung galaw ng market. Okay? So, kung babalik mo, click mo lang din po yan. Yan. Okay? So, ganun lang kadali po dito sa mag-spot trading. Now, okay, so, unti-unti pag-aralan nyo din kung paano yung tama. Then, ngayon ay kung gusto mo ng withdraw, okay, balik tayo ulit dito sa wallet. Okay? So, guys, pwede na rin tayo mag-withdraw gamit po yung P2P para walang masyadong charge. Dati, ang ginagamit ko, pwede po ako mag-cash out dun sa coins.ph para maging cash. Pero dito, pwede na po mag-P2P rin tayo. Okay? Balik din tayo sa P2P. Tayo naman yung magbebenta. Alright? So, ngayon, pag magbebenta tayo, okay, so USDT, pwede rin tayong USDT. Yan. So, nasa USDT dapat yung pera mo para ibenta dito. So, babayaran tayo peso na. Okay? So, mangyayari, tayo naman yung seller. Click mo lang yung sell. Okay? At gagawa lang po tayo ng account. Tayo naman yung magbebenta. Okay? So, pwede na tayong magbenta. Okay? So, maging seller tayo. Tapos, tayo naman yung magbebenta dito sa Binance. Para, okay, tayo naman yung magkaroon ng cash. Ngayon, kung gusto mong matutunan pa yan, merong video tutorial dito. Click mo yung video tutorial para matutunan mo kung paano yung tamang P2P sa buy at sa sell. Alright? So, sana guys, naintindihan nyo kung paano yung mag-trade gamit po yung spot. Although, hindi pa siya masyadong detailed, pero okay na yan para mas konting matutunan nyo. Nagkaroon kayo ng idea kung paano yung spot trading. Okay, so abangan nyo yung mga ibang videos ko about Binance Futures, margin trading, at saka yung Binance staking, at iba't iba pang features dito sa Binance. Okay, so once again, thank you for watching. At sana may natutunan kayo. Kung meron kayo natutunan guys, kahit konti, i-hit nyo naman po yung like. At pwede nyo pong i-share etong video na to sa mga kilala nyo na gustong mag-trade sa Binance gamit po yung spot trading. Okay?
So thanks for watching and see you on my next YouTube video. Thanks and bye-bye.